Hello guys! Kumusta na po kayo? Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap channel. So today, ito po ay request sa atin. Magluluto po tayo o gagawa po tayo ng favorite na dessert ng mga Pinoy. Ito po ay ang Maha Blanca. So actually, ilang beses na po akong nakagawa nito. Iba-ibang flavor. But today ay nirequest po sa atin kasi po napakasimple lang naman itong gawin at konting ingredients lang din ang kailangan natin dito. Kaya lang dumadami kasi depende po sa gusto natin, sa choice natin. Ang mahirap lang dito ay yung texture. Pag mali yung timpla natin, tumitigas. Pag hindi naman, ayaw mabuo. Pero ito pong Maha Blanca natin dito sa ating Net Cooking ay perfect po ang texture. Okay, huwag na po nating pagtagalin. Umpisahan na po natin. Ito po mga kailangan natin. Meron po tayo ditong cornstarch. Kailangan din po natin dito ng sugar, coconut milk, fresh milk. At ito po ay optional. Lalagyan po natin ng, ito po ay sweet kernel corn. Then itong sweetened na jackfruit o langka. Then cut into small pieces. Then, ito, optional lang din. Gagamit po tayo dito ng grated cheese. Lalagay po natin doon sa pinakatop. Parang pinakatopping siya. At kailangan natin ng konting vanilla extract. Okay, umpisahan na po natin. Madali lang pong gawin ito. Okay, so, ang gagawin natin dito. So, kung wala kayo nitong fresh milk, pwede rin po itong evap milk. Okay, so, tabi natin. Alisin natin ito. Okay. So, dito guys, meron tayo ditong mixing bowl. Okay, mas maganda siguro, idiretso na natin dito sa ating paglulutuan dito sa ating kawali. Wok o kawali. Okay. Kasi tuloy na to sa pagluluto natin. So, dito po ay ilalagay natin dito itong ating fresh milk at coconut milk. Ayan. Kasama siya. So, yung mga measurements po nito ay nakasulat dito. So, sundin nyo lang po yung measurements na nilagay natin dito para sigurado po na hindi po magiging matigas o masyadong malambot. Then, lalagay po natin itong cornstarch. This is 1 cup of cornstarch. Kasabay na rin po itong sugar. Okay. So, ito po ay haluin nating mabuti. Kailangan, before po natin itong isalang sa apoy, ay na-dissolve na mabuti yung cornstarch. Okay. Ngayon, kung gusto nyo, salain nyo, pero ako, okay lang to kasi basta yan. Haluin natin mabuti. Siguraduhin lang po natin na walang buo-buo siya before natin ilagay sa apoy. Then dito po, ilagay natin itong langka. Okay. Pati na rin itong corn. Kasi po, madali lang po ito. Once na naisalang natin ito at uminit ito, ay madali na po itong magbuo. Kaya, yung ating heat ay kailangan ay nasa medium lower heat lang po tayo dito. Okay, so ayan. Pwede na to. Okay, lulutuin na po natin ito. Okay, so ngayon guys. So tulad ng sinabi ko, nasa medium heat lang tayo. Pero pag maluluto na, mas hinaan pa natin yung apoy. Kasi pag nabigla ito ng yung sobrang init, mabilis siyang magbuo. Baka mahirapan tayong haluin. Kaya, i-lower lang natin yung heat.
So, palitan ko nga ito. So, kasi nag-mix na siya. So, na-dissolve na yung mga cornstarch, sugar. Okay. So, dahan-dahan po nating hahaluin ito. Kasi mabilis lang itong mag-thickened. Okay, guys. So, dito po kasi karamihan ang nire-request sa atin ay yung ating traditional na mga dessert talaga, mga kakanin. Tulad ng espasol, biko, bibingka. So, palagay ko, yan po yung mga isi-share ko po next time. Kasi parang mas maano siya, mas maraming nagtitingin sa kanya, nag-review dun sa mga dessert o kakanin kaysa dun sa mga pang-ulam-ulam ba. Kasi pagka yung, tsaka yung cake, pagka kasi mga cake, siguro, mahirap gawin, matrabaho, besides, mahal yung mga ingredients, tsaka mahirap humanap siguro ng mga kakailanganin. So, medyo hindi siya maraming viewers. Yun ang mga paulam-ulam, mas maraming nag-view dun sa mga simple lang siya. Okay, so tutuloy-tuloy lang natin ito guys, hanggang makuha natin yung tamang texture. Tingnan nyo, nagbubuo-buo na siya. So, wag nating titigilan ito. At this point, lagay muna natin ito. Vanilla. This is 1 tablespoon. Okay. So, kung kulang sa tamis, yung gusto nyo, nasa inyo yun, pwede kayong mag-add ng sugar. So, hihinaan ko pa yung heat, yung flame. Kasi, kailangan dahan-dahan. Ayan. Kailangan kasi maging evenly yung texture niya. Yun ang dahilan kaya pinagsasabay-sabay natin sa umpisa. Kasi hindi pwedeng ilagay natin yung cornstarch ng mainit yung coconut milk at saka yung fresh milk. So, yun nga, pag wala kayong fresh milk, pwede yung evap milk. Pwede rin kayo maglagay ng condensed milk. Kaya lang, kasi may condensed milk, medyo parang naiiba yung texture eh. So, mag-lessen kayo ng coconut milk. Kaya lang kasi yung coconut milk ang nagdadala rito eh. Nakakapagpalasa sa kanya. Okay. So, kailangan kasi, ang texture niyan, yan, ganyan. So, ito, okay na ito. Hindi siya dapat na masyadong matigas. Okay. So, dapat, ayan o, yan, ganyan yung hulog niya. Diba? So, ite-turn off ko na yung heat, guys. Okay, turn off na natin. Haluin pa natin yung natitirang init niya. Haluin pa natin. So, ganyan, tama-tama yung texture na yan. Oh. Kasi pag tinas siya nahulog, matigas na yon. Kailangan ganyan lang ang hulog niya. Oh. Yan. Ito yung tamang texture nito. Basta yung mga ginamit nating ingredients dito, sundin nyo lang po yun. Kasi perfect talaga yung texture nitong ating net cooking Maja Blanca. This is my own measurements ng mga ingredients. Okay. So, pwede na to guys. So guys, ita-transfer natin dito sa isang tray. Na-irab lang natin ito ng butter, margarine, o kaya oil. Para nun, siguradong hindi siya manikit. Okay. So, ilagay natin dito. Okay. So, i-distribute natin evenly.
Okay, then ngayon, pagkaraan po ng halos mag-iisang oras mahigit, so nilagyan ko lang yung cover. Kasi, pang cover ito para nun hindi makulob yung init. Kasi pag plastic wrap, syempre, yung init niya hindi sisingaw. Okay, so ngayon, narito na yung kinalabasan ng ating maha blanca. So, ang gagawin lang natin dito, narito yung ating grated cheese. So, kakamayin ko na ha. Ayan. Okay. Distribute lang natin dito yung ating grated cheese. So, hindi ko muna ito nilagay sa ref. Kasi nagbuo na siya. So, lagyan natin ang grated cheese. Then, ngayon, pwede na po natin itong kainin. Okay. So, yan. This is half a cup of grated cheese po ang ginamit natin. So, ngayon, itry nating ikat itong ating maha blanca. So, dito. 1. Yan. So, dito natin ikat. Okay. So, masarap ito guys. I-try nyo. Tapos yung texture niya, tamang-tama. Kasi minsan yung iba nahihirapan silang gumawa ng maha blanca. Kasi kung hindi masyadong matigas, ay ayaw mabuo. So, ito yun, no? Diba? Okay. So, guys, ito na po yung kinalabasan sa pagkaka-share natin ito, pagkakagawa natin itong ating maha blanca. Oh, malambot lang siya, oh, yung texture niya. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa natin dito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Thank you po. Bye!